Mga scientist bigla pong nabulabog, kinabahan sa kanilang nakita. Isa pong misteryosong bagay ang nakita sa kalawakan na binabaybay nito, mga sangkay, ang ruta papunta sa ating solar system o maaaring maglanding sa ating planeta by November. Ano kaya ang kanilang nakita? Totoo kaya ang kanilang nadiskubre na ito na ay isang sasakyan ng isang alien? Hello, what's up mga sangkit? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkit, tatalakayin po natin ang malaking discovery o nakita ng mga scientists sa ating kalawakan. Abay, nakakita po sila ng isang object na papalapit ng papalapit sa ating solar system. At isa pong matinding revelasyon ang isiniwalat ng isa pong Harvard scientist tungkol po sa object na ito, at tinukoy niya dito na maaaring ito daw po ay isang sasakyan ng alien na paparating daw sa ating solar system na maaaring maglanding sa ating planeta. Ang mga scientist ngayon ay patuloy sa kanilang pag-aaral patungkol po sa mga nilalang na maaari nilang makuha o makita sa iba't ibang mga planeta na kanilang pinag-aaralan. Lumagpas na nga po sila ngayon, mga sangkay, sa ating solar system. Kung noon ang kanilang pinag-aaralan, mga sangkay, ay ang mga planeta lamang na bahagi po ng ating solar system, ngayon po mga sangkay, nagpang-abot na po sila sa mga exoplanets. Ito po ang mga planeta, mga sangkay, na nasa labas na po ng ating solar system, kung saan mga sangkay may mga nakikita po sila dito na mga kakaibang bagay, kagaya na lamang po ng mga nadidiscovering mga planeta na kasing ganda ng planet Earth, kung saan mayroon din daw po mga sangkay magnetic field na maaari daw pong mayroong tubig, mayroong mga punong kahoy, may mga nilalang na nag-i-exist doon. Maaari daw po mga sangkay na posibleng lipatan ito ng isang tao kung kakayanin o makakagawa mga sangkay ng isang sasakyan na singbilis ng speed of light, at maaari makarating doon mga sangkay sa biyaheng aabot ng ilang libo hanggang ilang milyong mga taon. Subalit hanggang ngayon mga sangkay, wala pa rin po tayong ganong klaseng sasakyan na singbilis ng speed of light. Hanggang ngayon, patuloy pa rin pong pinag-aaralan ngayon yan ng mga scientist. So ngayon nga po mga sangkay, mayroon pong nadiskubre itong mga scientist na bigla po silang naguluhan at bigla po silang nagulantang, mga sangkay. May nakita kasi silang isang object, no, na paparating po sa ating solar system. Binabaybay daw po neto mga sangkay ang ating solar system na nung una ay akala nga po nila mga sangkay ay isa lamang pong normal na kometa. Subalit laking gulat nila mga sangkay nung makita po nila kung papaano po binabaybay neto ang ating solar system at papalapit daw po ito sa ating planeta, na ngayon ay pinagdedebatehan at hanggang ngayon mga sangkay hindi pa rin po natutuldukan ang usaping ito. Itong object mga sangkay na nung una ay sinabi po nilang isa lamang pong common at normal na kometa ay tinatawag po mga sangkay na Atlas. Nangyari po ang usap-usapan tungkol dyan mga sangkay nung naglabas o may napansin ang isang scientist mula po sa Harvard na si Loeb, na mayroon na pong kakaiba sa object na ito, itong Atlas, mga sangkay. Ayon kasi sa kanya, mayroong kakaibang hugis at mayroong kakaibang bagay na naroon mga sangkay sa object. Hindi daw po ito normal na isa lamang pong kometa. Maaari daw po itong isang alien technology that could potentially launch a surprise attack sa ating planeta. Mala science fiction movie lamang po ito mga sangkay. Kung noon napapanood po natin yung mga ganitong klase ng mga science
sci-fi movies. Ngayon, hindi na po ito mga sangkay isang pelikula, kundi isa na po itong totoong nangyayari sa ating planeta na may mga bagay nga po silang nakikita ngayon na papalapit sa ating solar system. Kagaya po nitong Atlas. Maaari daw po itong isang teknolohiya o sasakyan ng isang alien na posible daw pong makarating sa ating planeta at mag-launch o magsagawa ng isang pag-atake o pwede daw po mga sangkay din tulungan tayo para po sa makabagong teknolohiya na mayroon po sila. Itong scientist, mga sangkay, na si Avi Loeb ay kilala na rin po sa kanyang pag-aaral o pananaliksik patungkol po sa extraterrestrial beings. Marami na po siyang inilabas na mga libro. Pero mga sangkay, hanggang ngayon, wala pa rin pong napapatunayan kung totoo itong nag-i-exist. Pero marami po siyang teorya. Kanya po kasing nakita, mga sangkay, itong papalapit sa ating solar system na isang object na tinawag nga po itong Atlas na mayroon pong kakaiba. Sa normal kasi na kometa, mga sangkay, makikita po na ang buntot nito may umiilaw. Subalit dito, mga sangkay, kakaiba. Napansin niya, mga sangkay, na ang ilaw nito ay nasa unahan ng object. Kung kaya't sinabi po niya, mga sangkay, na hindi po ito normal na kometa. Maaari daw po itong isang sasakyan ng alien at kasinlaki daw po ito ng Manhattan. Ganyan po katindi ang isang discovery sa isang object na papalapit sa ating solar system. At isa pa po, mga sangkay, sa ipinunto niya, pinag-aralan daw po niya, mga sangkay, kung papaano po ito lumalapit sa ating solar system. Nung tiningnan niya kasi kung paano bumabaybay ito, nakita niya na sobrang perpekto, mga sangkay, ng dinadaanan. Hindi po ito katulad ng isang normal or very common na comet na kung saan hindi po ganong ka-straight ang dinadaanan. Pero itong object, mga sangkay, talaga nga namang perpekto ang dinadaanan, mga sangkay. Kung kaya't nagbabala po siya sa NASA at sa lahat ng mga scientist na pag-aralan itong mabuti at paghandaan bago pa daw po mahuli ang lahat, mga sangkay. Ayon po kay Avi Loeb mula po sa Harvard na isa pong kilala at matalinong scientist. Ayon sa kanya, mga sangkay, maaari daw pong nagpapanggap lamang na kometa itong object na papalapit sa ating solar system. At posible rin daw po na ang purpose nito ay pag-aralan ang buhay nating mga tao sa ating planeta. Kung papaano po natin pinag-aaralan, mga sangkay, ang mga planeta na nakapaligid sa ating solar system, maging sa mga planeta na nasa labas, mga sangkay, o matatawag na exoplanets. Ganun din daw po ang maaari nitong ginagawa. At kasama po tayo sa kanilang pag-aaral. Mala conspiracy theory, mga sangkay, o sci-fi movie lamang ang datingan nitong kanilang pag-aaral patungkol po dito sa Atlas. Subalit, ito po ay totoo, mga sangkay, na nakikita nila ngayon sa ating kalawakan. Hanggang ngayon, mga sangkay, hindi pa rin po napapatunayan ng husto na mayroon nga po mga alien mula po sa labas ng ating solar system o ng ating planeta. Pero, mga sangkay, mayroon po mga object na madalas, mga sangkay, nakikita po, lalong-lalo na po sa bansang Amerika, na kung saan pinag-aaralan nga po nila ito ng husto. At may mga whistleblower na rin po ang nagsalita na ang US government di umano ay posibleng may alam sa mga ito at itinatago lamang, mga sangkay. Ngunit ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Kung totoo na nag-i-exist itong mga ganitong klaseng nilalang, ano ang masasabi ng Biblia? Madidebunk nga ba neto ang katotohanan na nakasulat sa Bible, mga sangkay, na mayroong tagapaglikha sa lahat ng mga bagay sa ating mundo at sa buong universe o sa buong kalawakan? Ito ang sinasabi sa Biblia, mga sangkay, sa Isaiah chapter 44 verse 6. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. Malinaw na isinasaad sa Biblia, mga sangkay, na maliban daw po sa Kanya, wala na pong ibang Diyos, kundi Siya lang. Siya po ang una at huli, na ang ibig sabihin, Siya po ang naglalang sa lahat ng mga bagay, mga bituin at buong kalawakan sa buong mundo. So kung totoo man na nag-i-exist ang mga bagay na ito o itong mga extraterrestrial beings, hindi pa rin po sila makakawala sa sinasabi ng Biblia na ang Diyos ang naglalang sa lahat ng mga bagay na ito. Marami kasing mga bagay, mga sangkay din,
natin ang itinago sa salita ng Diyos na ang tanging nakakaalam lamang ay ang ating Panginoon. Isa pa sa patunay mga sangkay, itong sinasabi sa Isaiah chapter 45 verse 5 hanggang 6, I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you. Through you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to the place of its setting people may know there is none besides me. I am the Lord and there is no other. Walang ibang Diyos, walang ibang naglalang, walang ibang creator, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. So lahat ng mga bagay, lahat ng mga nilalang, mga sangkay, saklaw sa kapangyarihan ng tagapaglikha na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Kung kaya't sinasabi po mga sangkay ng malinaw sa Philippians chapter 2 na lahat daw po ng mga bagay, lahat ng mga nilalang sa langit, sa lupa, sa kailaliman ng lupa, luluhod sa ating Panginoong Diyos. Ayon sa Biblia, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord. Lahat ng mga nilalang, mga sangkay, sa kalawakan, sa buong universe, sa kalangitan, maging sa third heaven, mga nilalang sa kalupaan, maging mga nilalang na hindi po natin alam na nasa ilalim ng lupa, lahat ng ito ay luluhod sa ating Panginoong Hesus lamang, ang nag-iisang Diyos na buhay na nagkatawang tao. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.